Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay who is Satan. At ang ating Bible verse ay mula sa Revelation chapter 12 verse 9. Sa ating scripture ngayong araw mga kapatid, maliw na sinasabi o nilalarawan ng Biblia kung sino si Satanas. Ito ay ang malaking dragon na tinapon at ang matandang ahas na tatawag na Diablo o Satanas, ang mandaraya ng buong sanlibutan. Sa isang talata ay binigay na ang kanyang pagkakakilan ng gawain at kapalaran. Una ay tinatawag siyang dragon at ahas. Ito ay mga simbolo ng panlilinlang, panganib at pagkawasak. Siya rin ang parehong ahas na ginamit ang kasinungalingan upang dayain sina Adan at Eva sa Genesis na scripture. Pinapakita nito na mula pa noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang kanyang paraan o ang kanyang panlilinlang at ilayo ang tao sa Diyos. Tinatawag din siyang Diablo na ang ibig sabihin ay tagapagparatang at Satanas na nangungulang kalaban. Siya ang patuloy na umakusasyon sa mga tao, pinaparamdam na wala ng pag-asa, hindi nakarapat-dapat patawarin at hindi na mahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, madalas na ang kanyang mga bulong ay hindi lantaran kundi dahan-dahang pumapasok sa ating isipan at puso ng mga tao. Mahalagang maunawaan na si Satanas ay hindi lang kapantay ng Diyos. Siya ay hindi all-powerful, hindi all-knowing at hindi present sa lahat ng lugar. Siya ay nilalang lamang na nagrebelde o fallen angel mga kapatid. Ang kanyang kapangyarihan naman ay limitado at pinapayagan naman ng Diyos sa loob ng kanyang soberanya o sovereignty. Ang katotohanan, siya ay tinapon sa Revelation at ay patunay na natalo na siya. Gayunpaman, kahit talunan na ay patuloy pa rin siyang gumagawa ng kaguluhan hanggat may pagkakataon. Ginagamit niyang tukso, takot, kasinungalingan at maling ideolohiya upang guluhin ang isipan ng mga tao. Kaya mahalaga na mayroon tayong spiritual na pagbabantay. Hindi sapat ang pagiging religyoso lamang, kailangan marunong tayong malalim na pagkakaunawa sa katotohanan ng pananampalataya. Hindi tayo tinatawag upang kakatakutan si Satanas, kundi upang labanan ang kanyang mga kasinungalingan sa pamamagitan ng katotohanan. Kaya mga kapatid, kapag alam natin kung sino ang kaaway, ay mas malinaw din kung sino ang ating kakampi, ang Diyos na may ganap na kapangyarihan at tagumpay. Kaya mga kapatid, isang bahagi ba ng buhay natin na ang mas madaling tinlangin, sa takot ba? Diba sa duda, galit o pride? Lagi lang namang tanilaan natin mga kapatid na ang kaalaman at sa katotohanan ay proteksyon laban sa panlilinlang. Pag mas kilala mo ang salita ng Diyos, ay mas mahirap ka malilinlang ng kaaway. Kaya mga kapatid, ganito kahalaga na malaman natin na hindi ka powerful si Satan kay Jesus. Mayroon ng proven or may mga evidences na si Satanas ay natalo na ni Jesus. Kaya mga kapatid, napakagandang verse na ito dahil malalaman natin na pamagitan natin pananampalataya, hindi tayo madaling malilinlang ng mga kaaway. At ito natapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.